Pinalaga ng ilang government agencies ang kumakalat ng maling impormasyon sa Chinese social media na dating bahagi umano ng China ang Palawan. Balitang hatid ni Chino Gaston. Ikinakabahala ng mga ahensya ng gobyerno ang post na kumakalat sa mga Chinese social media. Ang sinasabi kasi, dating bahagi ng China ang isla ng Palawan. Ayon pa sa post, dati raw tinawag ang isla na Zhanghe Island. Ipinangalan sa isang Chinese explorer na naglakbay sa Asia mula 14th hanggang 15th centuries. Kaya dapat daw ibalik sa China ang teritoryong ito ng Pilipinas. Pinalagan ng National Historical Commission of the Philippines ang maling impormasyon na tila nagkukondisyon daw sa kaisipan ng mga Chinese. By conditioning their public, conditioning yung mga citizens nila to slowly accept na Palawan might be part of their territory. Kumbaga, they're forming mindset na maging acceptable if later on in the future, biglang pati Palawan, mismong probinsya ng Pilipinas, mainland, i-claim na nila. Sabi ng NHCP, walang historical evidence na nakarating nga si Zhanghe sa Pilipinas na noy nasa ilalim ng soberenya ng mga sultanate ng Mindanao, Visayas at Manila. At kahit pa nakarating ito, hindi pa rin ibig sabihin na pag-aari na ng China ang Palawan. Hinala ng NHCP, may kinalaman pa rin ito sa pag-aangkin ng China sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. By disclaiming yung parang legality of Palawan as part of the Philippines, tinatry nilang tanggalan tayo ng upuan sa basis to claim yung mga territories natin in the West Philippine Sea. Ang National Security Council itinuturing pa ring bahagi ng pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa Pilipinas kaugnay ng laban para sa karapatan sa West Philippine Sea. We hope na walang kinalaman ng Chinese government dito, although we cannot conclusively determine that as of now. Ang masasabi lang natin is it is not coming from official Chinese sources. Hininga namin ng komento ang Chinese Embassy tungkol sa issue pero hindi pa sila sumasagot sa aming katanungan. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eto na ang mabibilis na balita. May tumagilid na closed van sa bahagi ng Quezon Avenue matapos daw sumabit sa isang kable ng kuryente. Nadaganan nito ang isang motorsiklo. Sugatan ang rider. Ayon sa investigasyon, hindi napansin ng driver ng closed van ang nakalaylay na kable. Tumagas din ang krudo mula sa closed van at tinabunan ng kusot para hindi na magdulot pa ng aberya. Pansamantalang nagpabagal ang trapiko sa lugar ang insidente bago natanggal ang closed van. Ayon sa medic, isa pang rider ang naaksidente rin sa kabilang lane dahil din sa kable. Dinala siya sa ospital dahil sa bali sa buto. 200 milyong pisong halaga ng smuggled na mackerel at galunggong ang nasabat mula sa 19 na refrigerated containers sa Manila South Harbor. Ayon sa Bureau of Customs, nanggaling ang mga ito sa China. Sabi ng Department of Agriculture, posibleng ibibenta ng mga smuggler ang mga isda sa mas mataas na presyo. Hinahanap na ng mga otoridad ang 2 consignee na nag-misdeclare ng mga isda. Maaari rin silang maharap sa reklamong paglabag sa economic sabotage law. Kung matitiyak na pwede pang kainin ng tao ang nasabat na isda, ibibigay yon sa DSWD para ipamigay sa mga nangangailangan. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang isa sa 4 na lalaking nagkakabit ng solar panel streetlights sa Cagayan de Oro City. Sara, ano nangyari? Rafi, nakuryente ang mga biktima ng masagi raw nila ang isang live wire. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Dali-daling isinakay ang lalaking yan sa loob ng isang ambulansya sa Cagayan de Oro City. Nakuryente pala, pati ang kanyang mga katrabaho. Ayon sa pulisya, nagkakabit ang 4 na lalaki ng solar panel streetlights sa Barangay Bulwa nang masagi nila ang isang live wire. Katong manghinungdan yun ang katong live wire. So siguro sa ilang safety precaution sa trabaho wala nila ma-observe. So mo'y hinungdan sa maong insidente. Isinugod sila sa ospital pero kalaunay nasawi ang 32 anyos nilang kasamahan. Wala pang pahayag ang nakaligtas na biktima
kaanak ng nasawing lalaki at kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Sugatan naman ang isang lalaking construction worker matapos makuryente sa Barangay Guadalupe sa Cebu City. Inabutan siya ng rescuers na walang malay sa bubong ng bahay na kanyang pinagtatrabahuan. Patay sa initial na investigasyon ng BFP Region 7 at pulisya, nahawakan ng biktima ang isang grounded steel bar. Patuloy siyang inoobserbahan sa ospital. Wala pa siyang pahayag at ang foreman ng proyekto. Cyril Chavez ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. 26 ang arestado matapos salakayin ng pulisya ang isang iligal na sabong sa Pavia, Iloilo. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyon na linggo-linggong may iligal na nagsasabong sa Barangay Pandak. Hindi bababa sa 100 ang nasa sabungan pero maraming nakatakas. Sabi ng pulisya, bawal magsabong sa Pavia dahil wala raw registered na sabungan sa bayan. Na-recover sa raid ang mga panabong na manok, improvised cockfighting rings at 10,000 pesos na pampusta. Ayon sa ilang nahuli, pampalipas oras lang nila ang sabong at hindi raw nila akalaing mahuhuli sila. Maharap ang mga naaresto sa reklamong illegal gambling. 6 na lalaki ang arestado sa anti-illegal drug operation sa Cagayan de Oro City. Huli raw sa akto ang mga sospek na gumagamit ng umano'y illegal na droga sa Barangay Kamaman-an. Na-recover sa kanila ang 7 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 30,000 piso. Ang isa sa mga sospek iginiit na nadamay lang siya sa ginawang raid ng PIDEA. Dumadaan lang daw siya sa lugar nang biglang damputin ng mga operatiba. Aminado siyang gumagamit doon ng illegal na droga pero tumigil na raw siya. Walang pahayag ang mga iba pang naaresto. Naharap silang 6 sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagpapaalala na po ang Department of Health laban sa mga mauusong sakit sa papalapit na tag-init. Anila ang mataas na heat index ay maaaring magdulot ng heat cramps o pamumulikat, heat exhaustion o pagkahapo. At ang matagal na pagkakalantad sa init ay posibleng humantong naman sa heat stroke. Dapat maging mapagmatsyag sa ilang sintomas gaya po ng pagkalito, pagkawala ng malay o kaya ay seizure o kumbulsyon. Para makaiwas naman sa anumang ganitong sakit, magsuot po tayo ng preskong damit. Iwasan ang magbilad sa arawan at hanggat maaari, talasan ang pag-inom ng tubig kahit hindi nauuhaw. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang rider matapos maaksidente sa Amlan, Negros Oriental. Batay sa investigasyon, binabagtas ng biktima ang bahagi ng kalsada sa Barangay Tandayag nang biglang tumawid ang isang aso. Nasagasaan niya ang aso at sumemplang siya. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital dahil sa head injury. Lumabas sa investigasyon na mabilis ang takbo ng rider at hindi nakasuot ng helmet. Ayon sa mga kaanak, mayroong dalang helmet ang biktima pero posibleng hindi niya isinuot dahil malapit lang ang pupuntahan. Inaalam pa kung ano ang nangyari sa nasagasaang aso. Age is just a number para sa isang babae sa Mangaldan dito sa Pangasinan na nakaakyat na sa mahigit sa 140 bundok. Kwento ni Beda Asturias, January 2020, nang una siya umakyat sa Mount Ulap sa Itogon, Benguet. Ang kagustuhan niyang umakyat sa bundok nagsimula na magkaroon siya ng hamon sa kalusugan at halos hindi maihakbang ang mga paa. Sa loob ng 5 taon, naakyat na rin niya ang ilan pang bundok sa bansa gaya ng Mount Pulag, Mount Daraitan at Mount Apo. Naakyat din niya ang pinakamataas sa bundok sa Taiwan, ang Jade Mountain o Yushan. Pangarap daw niyang maakyat ang Mount Fuji sa Japan at Mount Kinabalu sa Malaysia. Wow na wow ang anik-anik collection ng isang lalaki sa Mexico. Hari ng cuteness sa kalsada ng Chihuahua State ang sasakyan ni Juan Carlos Flores. Agaw pansin ba naman dahil dagdag ito ng nakadikit na sari-saring laruan. Loob o labas man ang kotse, featured ang kanyang toy collection. Simula pa lang daw yan ng toy display adventure dahil balak pa niya itong dagdagan.
healing the inner child ang motivation ni Juan Carlos sa pag-collect. Noong bata raw kasi siya, iilang laruan lang ang nabili ng kanyang ina dahil sa hirap ng buhay. Okay naman yan, Mare, basta nakikita niya ang Oo. daan. Talagang ang cute-cute, no? Ng mga ganyan. Parang kakaiba yung kotse niya. Pag nakita mo, ay, kay Juan Carlos yan. Yes, oo. At saka if this will fulfill his dream, di ba noong bata siya na hindi siya masyado nagkaroon ng laruan, why not? Basta, always safety first. Oo, ngayon may pambili na siya. Binili niya lahat ng laruan na gugustuhin niya. May makaupo kaya, hanggang loob daw yan eh. Oo nga eh. Pero ang tanong, may nakikita pa kaya siya? Ayun na nga. So, kailangan pag-aralan ding mabuti. Huwag din basta-basta gagayahin. Oo, at- Hindi para sa lahat. Kasi may mga ibang, syempre, lugar, di ba, nasa kanilang batas, di ba, na bawal naman yung ganyang Oo, karami. Parang may distraction, no? Di ba, Yes. Marso? Kung lang hanggang sa loob. Baka Pero naman sana hanggang, safe ano ka. lang yan, hanggang village lang nila. Ang dami niyang pasahero, di ba? Di ba? Ayan, nakakaaliw sa mga bata yan. Oo. Pero yun nga lang, please drive safe po. And do not be distracted. Ha? Martes pa lang, pero kumusta na ang linggo nyo, mga kapuso? Oo nga eh, kung hashtag feeling tired na kayo at ito yung status nyo, eh baka kagaya raw kayo ng isang aso sa Nueva Ecija. Heto na ang alagang pagod ang eksena. Ayan no? Chilling like a king sa sofa ang Shih Tzu na si Dopey. Nakunan pa nga si boss habang nakatihaya, oh. At any point, tahol pa yata ng, Ma, anong ulam? Dead ba kasi ang face at tila pagod na talaga. But wait, awat na raw ang inyong mga judgmental reaction. Cool mode lang si Dopey noon dahil galing pala sa vet session. Ayun naman pala. Ang video ho ay halos 500,000 na ang views. Kaya naman, trending! Diba? I feel you, Dopey. Baka naman nabigyan siya ng gamot, kaya Oo, ganyan. or natakot siya ng husto. Ito na yung pahinga niya. Oo nga, pwede rin. Oo, or may pero- anesthesia, di ba may mga ganyan eh. Kaya Pero alam talagang- mo, yung mga ganyang lahi ay talagang ano Di sila. ba ikaw may Shih Tzu ka? Oh, may Tama Shih ba? Tzu ako Oo. dati. Talagang madali ba silang mapagod? Hindi, Gusto nila laging hindi, nagpapahinga, pero no? ganyan ang kanilang ang kanilang post parate. Oh. Madalas. Minsan nga yung buong kamay nila nakatihaya talaga at gusto nila ng may unan. Pero I'm sure ang Talaga. daming nakaka-relate. Di ba? Parang Ang daming tao. nakaka-relate na tao dyan. Ay, oo naman. Gusto natin ganyan ang lagi nating post. No? Oo. Kung pwede lang. Mars, ikaw nga, nakarelate ka dyan sa atin. Oo, eh. Pero kailangan nating mag-work, bangon, Dopey, no? Tuesday pa lang. Ay naman. Yan ang masarap gawin kapag matapos kumain. Ay, wag bawal. Bawal ba? Oo, wag bawal. Ang mga Dopey, fats ay sana- hindi mabibreak Oo, down. Dopey, sana all. Mainit-init na balita, nawawala ang isang fighter jet ng Philippine Air Force. Batay sa pahayag ng Air Force, nagsagawa ng tactical night operations ang nasabing FA-50 fighter jet. Nawalan daw sila ng komunikasyon dito pasado hating gabi kanina. Sinubukan pa itong hanapin ng isa pang fighter jet habang pabalik sa Mactan, Cebu pero bigo ito. Sakay nito ang dalawa nilang crew member. Patuloy ang paghahanap ng Air Force sa nawawalang fighter jet.